May isang tao na nag-imbento ng time machine. Totoo ba ang time travel at sino ang nakaimbento ng time machine? Handa ka na bang malaman ito? Kaya simulan na natin. Taong 1995, ang 21 taong gulang na si Mike Marcum na isang electrical engineering major ay gustong bumuo ng isang time machine sa likod ng kanyang bahay sa Stanberry, Missouri. Ginamit niya ang lahat ng resources na mayroon siya. Si Mike ay desperado tungkol sa paggawa ng time machine dahil gusto niyang makuha ang future lottery winning numbers. Ginamit niya ang compact disc laser upang mabawasan ang hangin sa pagitan ng dalawang poste na kayang makapag-produce ng tuloy-tuloy na arko. Kahit na si Mike ay nakakuha ng pabilog na init na parang vortex, sinubukan niyang tingnan kung ano ang marka na maaaring gawin sa pamamagitan ng paghagis ng isang piraso ng metal screw. Sinabi ni Mike na ang tornilyo ay nawala at pagkatapos ay muling lumitaw ilang metro ang layo pagkatapos ng ilang segundo. Mayroon pa ring problema si Mike. Kinakailangan ng CD laser ng power upang gumana. Ngunit pagkatapos ng ilang testing, ito ay nasunog. Nagpasya si Mike na magtayo muli ng isa pang time machine. Ngunit kailangan niya ng malalaking transformer upang gawin ito. Ang pinakamausay na bagay na dapat niyang gawin ay bumili ng bagong transformers. Ngunit masyado itong mahal para kay Mike. Dahil desperado si Mike na magtayo ng time machine, kinailangan niyang magnakaw ng 6 na malalaking transformer sa isang lokal na planta. Natagumpayan niyang kunin ang malalaking transformer na tumitimbang ng mahigit 300 pounds bawat isa. Naging matagumpay siya sa pagnakaw ng transformer, ngunit ang kanyang eksperimento ay hindi nagtagumpay. Habang tinetesting niya ang kanyang eksperimento, ito ay nagdulot ng major blackout sa kanilang lugar. Pagkatapos ng insidenteng iyon, agad namang dumating ang mga pulis sa bahay ni Mike na may dalang warrant of arrest dahil sa pagnakaw niya ng mga transformers. Sa panahon ng kanyang trial, nagkwento siya tungkol sa kanyang ginagawang proyekto na inilihim niya sa publiko at sinabi na gusto niyang simulan muli ito sa publiko. Pagkatapos narinig ng judge ang kanyang kwento, akala niya ay may problema sa pag-iisip si Mike kaya binigyan siya ng konting panahon sa loob ng kulungan. Halos 2 buwan lang siyang bilanggo, ngunit habang siya ay nasa loob, naging sikat naman siya sa labas ng kulungan dahil maraming tao ang interesado sa kanyang kwento. Pagkatapos niyang makalaya sa kulungan, inalok siya ni Art Bell para maging guest sa Coast to Coast AM radio show. Sa panahon ng pakikipanayam, sinabi ni Mike ayaw na niyang magtayo ng time machine ng iligal, kaya kinakailangan niya ng pondo upang gawin ito. Nagsimulang nagpaabot ng tulong ang mga tao kay Mike at nagambag sila ng mga resources at pera upang makamit ni Mike ang kanyang mga layunin. Kahit na sinubukang pigilan ni Art Bell si Mike, desperado talaga siya na gumawa ng time machine at kaya niyang itaya ang kanyang buhay para lang masubukan ito. At dahil doon, tinawag ni Art Bell si Mike na baliw. Nagustuhan ni Mike ang pangalang iyon at talagang ginamit pa niya ito. Mabilis siyang naging sikat pero ayaw tumigil ng mga tao sa pagsabi sa kanya na ang time machine ay isang joke lamang. Unti-unting nalimutan ng mga tao si Mike at ang kanyang time machine hanggang sa lumipas ang mga taon. Tumawag ang isa sa mga listener ng Coast to Coast AM radio para magtanong tungkol kay Mike at sa kanyang time machine. Pinangako ni Art Bell na aalamin niya kung ano ang nangyari kay Mike. Kinontak niya si Mike ngunit hindi na gumagana ang kanyang number. Naalala ni Art Bell na hindi na siya nakikipag-ugnayan kay Mike simula noong 1997. Sinabi ng kaibigan ni Mike na ang huling narinig niya tungkol dito ay noong sinabi ni Mike sa kanila na magsasagawa siya ng huling eksperimento. Naintriga ang mga tao sa kwentong ito, kaya tumawag sila sa Coast to Coast AM para makipag-usap tungkol kay Mike bago ito mawala. Bago matapos ang palabas, may tumawag at nagsabi na nakakatakot na bagay tungkol sa pagkawala ni Mike. Sinabi niya na may natagpo ang katawan ang mga pulis noong 1930 sa isang beach sa California. Ang katawan ay tila dinurog ng metallic tube. Halos hindi makilala ng mga pulis ang katawan. Natagpuan nila ang kakaibang metallic na bagay
na parang isang cellphone sa katawan ng lalaki. Bumalik tayo sa oras na huling lumitaw si Mike sa Coast to Coast AM show. Tinanong ni Art Bell si Mike kung ano ang kanyang dadalhin kung sakaling makamit niya ang kanyang layunin na gamitin ang time machine. At ang sagot niya ay ang kanyang cellphone. Noong 1930s, ang katawan ng lalaki na natagpuang patay sa dalampasigan ay kapareho daw ng katawan ni Mike. At ang metallic na bagay sa kanyang katawan ay isang mobile phone na sa oras na iyon ay hindi pa pinalabas sa masa. Sinabi din ni Mike kay Art Bell na maglalakbay siya pabalik kasama ang kanyang mobile phone. Dahil doon, maraming haka-haka tungkol kay Mike. Maaaring bumalik siya sa nakaraan kung saan siya namatay. Simula ng pagkawala ni Mike, maraming kwento ang nakapaligid sa kanya at isa na rito ang pumunta si Mike sa Hawaii dahil sa kanyang problemang pinansyal. Ayon sa kwento, si Mike ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Hawaii upang makatipon ng mas maraming pera at pagkatapos ay babalik siya sa mainland upang simulan ang kanyang mga eksperimento.